Ito ang Pajama Castle. Sa unang tingin pa lang, parang hindi siya totoo. Kasi parang inedit lang siya na picture. Kasi yung castle na ito ay nakadikit mismo sa gilid ng isang napakalaking limestone cliff. At built-in siya direkta sa bunganga ng isang cave. Actually, isa ito sa pinaka-unique na castle sa buong mundo. At madalas siyang tawaging the largest cave castle in the world. Ang cliff sa likod ng castle ay may taas na 123 meters at sa loob ng bundok na iyon ay may mahaba at malalim na cave system na umaabot ng ilang kilometro. Kaya ang pangalan ng Predjama ay fitting kasi sa Slovenian language ang ibig sabihin nito ay in front of the cave. Tara at ipakita ko sa inyo ang loob ng castle. Ang pinakaunang historical record ng castle ay noong 13th century, around the year 1274. Noong panahon na iyon, ang area na ito ay kontrolado ng mga noble families na connected sa Holy Roman Empire. At syempre, noong medieval times, ang mga castle ay hindi lang simbolo of power. Importante rin sila for defense. Perfect ang location ng Predjama Castle para doon. Sa harap lang pwedeng umatake ang mga kalaban dahil ang likod ng castle ay solid rock at cave system. Parang natural fortress na siya kahit hindi pa tinatayo ang castle. Pero ang pinaka-famous na story tungkol sa castle na ito ay nangyari noong 15th century. At ito ay tungkol sa isang knight na si Erasmus of Lübeck. Si Erasmus ay isang nobleman at knight na kilala sa pagiging matapang at medyo rebellious. Ayon nga sa legend, may isang nobleman na ininsulto ang kaibigan ni Erasmus. Kaya galit niya ay pinatay niya ang lalaking yun. Ang problema, ang taong iyon ay may koneksyon sa emperor ng Habsburg Empire. Dahil dito, naging outlaw si Erasmus at hinanap siya ng imperial authorities. Para makaiwas sa parusa, nagtago siya dito sa Predjama Castle. At dito nagsimula ang pinaka-interesting na stories dito sa European history. Nagpadala ang emperor ng army para hulihin si Erasmus at pinalibutan nila ang castle. Normally, kapag may siege, hinihintay lang ng attackers na maubos ang pagkain sa loob ng castle para mapilitan silang sumuko. Pero dito, nagkaroon ng malaking advantage si Erasmus. Sa likod ng castle kasi,
mayroong secret na tunnel na dumadaan sa cave system ng bundok. Gamit ang mga tunnel na iyon, ay nakakapasok at nakakalabas sa mga tao ni Erasmus nang hindi napapansin ng army sa labas. Nakakapagdala sila ng food supplies at kahit fresh fruits mula sa nearby villages. Ayon pa sa legend, minsan ay tinatawanan pa ni Erasmus ang mga soldiers sa labas. Dito pala sa castle, may pusa sila. Siya yung bida dito sa loob ng castle. Hello, Miming! Hi! Oh, mangangalmot yung paa, nakaangat. Hi! Say sus! Hello, hello! Oh, it's so beautiful! Kapon na siya, oh. Kapon na siya kasi yung tenga niya. Hi! Woo! You are the main attraction in this place. Ah. Hi! Hi! Balik tayo sa kwento ni Erasmus. Na-distract ako sa pusa. Ito na nga. May isang story na nagsasabing naghagis pa siya ng fresh cherries mula sa castle walls para ipakita na marami pa silang pagkain kahit matagal na silang kinukubkob. Imaginean nyo yon, habang naghihintay ang army sa labas, ang mga tao sa loob ng castle ay meron silang fresh food. Dahil dito, tumatagal ang siege ng mahigit 1 taon. Pero tulad ng maraming medieval stories, hindi natatapos ang laban dahil sa battle. Natapos ito dahil sa betrayal. Ayon sa legend, isang servant sa loob ng castle na nagbetray kay Erasmus. Nagbigay siya ng signal sa mga attacker sa labas sa isang very specific moment. At iyon ay habang si Erasmus ay nasa toilet ng castle. Nang panahong iyon, ang toilet ay nasa isang bahagi ng pader na nakausli sa labas ng castle. Nang makita ng army ang signal, nagpaputok sila ng kanyon diretso sa spot na iyon. Tinamaan ang target at doon namatay si Erasmus. At doon din nagtapos ang alamat ng pinaka-famous resident ng Predjama Castle. Siyempre, hindi na exactly ito ang parehong castle na tinirhan ni Erasmus noon. Noong 1511, nagkaroon ng malaking earthquake sa region na ito na sumira sa malaking bahagi ng fortress. Ang castle na nakikita natin ngayon ay reconstructed noong late 16th century noong ng nobleman na si Johann von Koblenz or Koblenz. Pero kahit na na-rebuild ito, pinanatili pa rin nila ang pinaka-importanteng feature ng castle, na ang connection nito sa cave system. Guys, meron din pala silang offer na bear watching. Ayan Kasi may mga bears daw talaga dito. Yan yung sa forest na yan. Yan, yung mga yan. Kaso syempre pag ngayong maliwanag pa, hindi yan sila lumalabas. Lumalabas lamang daw yan sila pag yung paggabi na, madilim na, to hunt for food. So, kung gusto niyo makipag-bear watching yan, pero dapat sa malayo kasi magiging ulam ka. Pasok tayo sa maliit na museum nila. Related dun sa First World War. Yan. Ang museum na ito ay tinatawag na Stara Dama Museum. At interestingly, hindi ito tungkol sa medieval castle, kundi tungkol ito sa World War I history ng region na ito. Makikita dito ang mga collections ng artifacts mula sa Isonzo Front, isa sa pinakamadugong battlefronts ng World War I na nangyari sa area ng modern day ng Slovenia at Italy. Noong World War I, ang nearby town ng Postojna ay naging important military hub
At dito nakabase ang headquarters ng commander ng Isonzo Front. Dahil dito, ang buong paligid ng Predjama ay naging logistics and support area para sa mga sundalong nasa front lines. Sa museum, makikita ang iba't ibang items tulad ng military equipment, weapons, personal items ng mga soldiers, at mga historical photos at objects collected from the Isonzo battlefield. Lahat ng ito ay nakadisplay bilang remembrance sa mga sundalo ng iba't ibang bansa na lumaban at namatay sa region na ito. Maliit lang ang museum. Nagbigay ito ng iba't ibang perspective, hindi lang sa medieval knights ang history ng Predjama, kundi pati ang role ng area na ito during the World War I.